I'm about to have a good day in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. A blessed day to all of you, especially to our beloved Pastor Kate Saulog. I am Sister Adrienne Ibanez from Las Piñas Local, MPSI Practicum Bible student. And I'm going to preach the ways to quickly accomplish God's Great Commission. The ways to quickly accomplish God's Great Commission. In Matthew chapter 28 verses 19 to 20, it says, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi sa talata, mga minamahal, humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At yamang ito ay ipinagkatiwala sa atin. Marapat lamang na ito ay ating maisagawang may pagmamadali. Ngayon mga minamahal, ating munang alamin kung bakit natin ito dapat gawin ng may pagmamadali. Ang sabi sa Mateo 24, talatang 12 hanggang 14, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Ang sabi mga minamahal, darating ang wakas. Ngunit bago dumating ang kawakasang ito, lalaganap muna ang kasamaan at manlalamig ang marami. Ito pala ang dahilan kung bakit kinakailangan na tayo ay gumawang may pagmamadali. Ngayon mga minamahal, atin namang alamin ang mga paraan upang mabilis nating maganap ang dakilang tagubilin ng ating Panginoon. What are the ways to quickly accomplish God's Great Commission here on earth? Firstly, we must have unity in preaching the Word of God. We must have unity in preaching the Word of God. May kasabihan tayo na united we stand, divided we fall. At yan din ang sabi sa Mark 3 verse 25. And if the house is divided against itself, that house will not be able to stand. Because unity means pagkakaisa. At bilang tayo ay kabahagi sa iglesia ng ating Panginoon, marapat lamang na tayo ay masumpungan sa pakikibahagi o pakikiisa upang mabilis na maisulong ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit, dala ng mga pangangailangan sa buhay, nagkaroon ng iba't ibang kaabalahan ang mga tao. Kaya ang iba sa atin ay hindi basta-basta nakakasama sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit salamat sapagkat ang Diyos ay may mga kaparaanan upang sa kabila ng ating mga kaabalahan, tayo ay makabahagi pa rin sa gawain ng ating Panginoon. Gaya po ng iglesia sa Macedonia. Basahin po natin sa 2 Korinto sa 8 talatang 1 hanggang 3, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikawos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay at kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa kabila ng kahirapan na naranasan ng mga taga-Macedonia,
Hindi ito naging hadlang upang hindi sila makabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Gayon na lamang ang kanilang damdamin upang makabahagi sa pagsulong ng misyon ng Diyos dito sa lupa. Kaya ito ay hamon sa atin. Bilang tayo ay kabahagi sa iglesia, ang pagsuporta natin sa gawain ng Panginoon ay hinahanapan natin lagi ng mga kaparaanan. Hindi man tayo nakakabahagi physically, malaki rin ang ating naibabahagi sa mabilis na pagtataguyod ng gawain ng Diyos kung tayo ay nakikiisa sa pangangailangang pinansyal ng iglesia. Sa papaanong paraan, sa pakikiisa at pagtatapat sa ikasampung bahagi at pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon. Secondly, what are the ways to quickly accomplish God's great commission here on earth? Beloved, we must be ready to spend and to expend for God's mission. Dapat handa tayong gumugol at magpagugol sa gawain ng Panginoon. Sa aklat na ikalawang Korinto sa 12 talatang 15, ang sabi, at ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at paggugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi, gumugol ng may kagalakan. Ay bakit? Sapagkat ang pakikibahagi natin sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, ito ay nagiging daan upang may palaganap ang Ebanghelyo ng Diyos sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Hindi ka ba magiging masaya kung ang iyong paggugol sa gawain ng Panginoon ay nagiging daan ng kaligtasan ng iba? Kumbaga, nagiging daan ito upang marami pa ang maabot ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, marami pa ang makatanggap ng kaligtasan. Halimbawa na lamang nito ay ang ating radio and TV stations. Ginagamit ito upang mabilis na maisulong ang misyon ng Diyos dito sa lupa. Ano pa? Itong mga pagtatayo ng mga bahay dalanginan sa iba't ibang dako. At hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na rin. Nakikita natin ang kahangahangang gawa ng Diyos sa loob ng kanyang iglesia. Purihin ang ating Panginoon dahil sa ating pakikiisa at pagtatapat sa pagbibigay ng ating tithes and offering. At dahil sa matapat na pamumuno ng good man of the house, ang iglesia ng Panginoon ay mabilis na naitatayo sa lahat ng mga bansa. Kaya naisa sa katuparan ang dakilang tagubilin ng ating Panginoon na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo ay may tapat na sumong apostol na tagapanguna. Tinuturuan tayong magkaisa at magpagugol para sa gawain ng ating Panginoon. Gaya ng sabi sa Gawa 4, talatang 32 hanggang 35, nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamangha-manghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli at lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kayang kanilang mga lupa't bahay at ang pera ay ibinigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Purihin ang ating Panginoon. Ano ba itong mga pangangailangan na tinutukoy sa talatang ito? Ito yung mga pangangailangan ng mga apostol upang maipalaganap ang mabuting balita bilang sila ay pinagtagubilinan ng ating Panginoon. At ang sabi sa Filipos 1, talatang 5 hanggang 6, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggap
hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinagsimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa ating pakikiisa at paggugol sa gawain ng Diyos, walang lugi. Dahil ang sabi, lulubusin ng Diyos ang Kanyang mabuting gawa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. At alam natin na sa Iglesia ng Panginoon na totoo ang ating ginagawa, lalo na sa bahaging ito ng ating pagkakaloob. Ikaw po man yan o offering, alam natin na may mabuting pinatutunguhan lahat ng ating mga bahagi. Kaya ano lamang po ang lagi nating maging kaisipan? Lagi nating isipin na kaisa tayo ng Diyos. Kaisa tayo ng mga sugo ng Diyos sa pagtataguyod ng misyon ng Diyos dito sa lupa. Na laging magkaroon ng pagkakaisa at laging handang gumugol at magpagugol upang mabilis at patuloy na maipalaganap ang dakilang tagubilin ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. For God who made the universe